na tayo, pwede naman. Hindi naman sa yung oras natin. Sige ka naman ba? Hindi ko sa nahin, pag-alwiti ako sa gabi, pag-gabi. No? Tatapos yun ako. Marami tanong. Okay, pakilala lang ako. May nantok wala. Pagdating sa part 2, walang nantok. Pagdating sa part 2, walang antok. Lahat ng antok, gising. Lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Gusto ng ano? Hangin. Okay. Dami dito. Masaya lahat, no? Kamusta? Marami pa natutunan kay Ma'am Sandra. Marami. Okay. Pag nag-exam ako mamaya, sigurado. 150 items lahat, sigurado pasado yun. No? 150 items lang naman eh. No? Ang passing score, 149. Ma'am, kaya? Pwede mo naman ako pakiusapan eh. Madali lang pag-usapan, basta pag sinabi mo, pwede ba? Sabi ko, pwede naman. Okay, pwede naman. No, wala nang exam. Mag-exam tayo din na. Tanong, lahat ba? Kamusta? Ang excitement kay Ma'am Sandra Lili, 100%? 100%? Okay, sigurado kayo. So, ang ganda na, ang ganda ng paliwanag ni Ma'am Sandra Lili. Yun kasi isang batas ng ahinsya ng gobyerno na ipinapatupad sa pamamagitan ng PILOS. Ang PILOS ang nag-update sa mga OFWs. Kaya kung ikaw ay ex-abroad, pagpaumanin mo na, baka nasisipan mo ngayon, ex-abroad naman ako eh. Ulit-ulit na lang ito. Nagkakamali ka. Ang sabi ng UWA, PILOS is a mandatory similar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex-abroad. No? Kasi bakit? Taon-taon may pagbabago na dapat mong malaman. Ano sa labas ka ng bansa noon? No? Alam mo ba? Kasi taon-taon na eh, 2 years ka doon. Eh, dahil hindi mo alam, kasi sa labas ka ng bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, mag-undergo ka ulit ng PILOS. Kaya, mandatory similar. Okay. Sino may ex-abroad? Nawawag ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 20 years. Wala, 15 years. 15. 12 years. 12 years. 12 years. Kung tinatanong ko 12 years. Hindi ko makita yan. Pero ako kita. Magkulit na ako. Si Ma'am 12 years. Ma'am, kamusta? Magkapagin ko naman. Anong trabaho mo doon dati, Ma'am? Preacher. Okay. Ayaw mo bang gawin ng buko? Ayos, ayaw mo biyahe. Okay, yan. Ngayon, Ma'am, may naipon. Okay, ano? Okay, may napuntar. Okay, yung tanong dito na naubos yung ipon niya eh. Sa ano, sa negosyo. Sabi ko, meron pa ng negosyo na kakaubos ng naipon. Dapat pag nag-ipon ka, tapos nag-negosyo ka, no, lumalaki yung negosyo, tama, Ma'am? Ma'am, may anak? Ilan? May asawa? Ako? Paano ka nagkaanak? Ha? Himalayan na. Ako na gustong buhin. Walang silbi. Ayaw ko na gustong buhin pa ulit. Ha? Buhin natin. Pamilya mo. Okay. Hindi mo lang natin. Kamusta ka? Okay ka lang? Okay lang. Siyempre, next time eh. Ang ganda ng tuto mo. Ang kulit ko kasi. Okay! Ngayon, ganito. Yung excitement natin 100% ha. Okay. Kasi, sa natutunan ko ng Sandra rin. Ang dami niyang picture dito kanina, tama? Okay. Ang tanong, para saan na yan? Yung mga numbers. Just in case of emergency. Ang tanong, sigurado ba kayo? Na pag tinawagan yung mga number naman. Sigurado ba kayo? Sabi niyo dito. At yung hindi, pag may sumagot, hindi mo naman alam kung sinong kausap mo. Tama, number na nakita mo. Number na nakita mo eh, tama? Nalimutan. Kaya ingat kayo. Huwag basta-basta, naniwala ka. Okay, ngayon ganito. Ex-abroad, magtatanong lang. Masarap. Isang tanong, isang sagot. Ang sagot ko sa akin, isa lang. Ay, masarap lang o hindi, okay? Ex-abroad, ipaninig sa mga first timers. Ex-abroad, masarap buhay o OFW hindi? Ha? Hindi nila alam. Mabuti, Ma'am. Oh, sir. 5 years ka ng Pilipinas. 5 years ka ng Pilipinas. Okay, kami na rin, sir. Nung mag-Pilipinas ka nun, ako malis, nakita mo ako. Sa pinag-Pilipisan mo nun, nakita mo ako nun. Kasi tama, nakita niya ako. Pero ikaw, Ma'am, hindi mo ako nakita doon sa pinag-Pilipisan mo. Hindi mo naman tandaan kung saan Pilipinas. Okay, tama. Hindi mo ako nakita doon kasi wala naman talaga.
Okay, tuloy-tuloy. Kadalasan, sagot dito sa akin, pag tinanong ko, masarap buhay o OFW, hindi. Ang sagot sa akin, hindi. Ano sinabi hindi? Sabi ng mga first timers, ha? Yung gusto ko mga tawa siya. Parang ano yung okay. So, mabuhay kayo mga employees. Actually, hindi pa ako tapos. No? Magtatanong ba, lahat ba yan kapag sa'yo ng kontrata? Sino kapag sa'yo ng kontrata tayo sa mga? Then, sino ang hindi ka kapag sa'yo ng kontrata tayo sa mga? Ayun, 11. Saan hindi ka sa mga kamay? Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ni Iba dyan, nakatingin sa akin. Okay, alam ko sa'yo. Nakuha ko agad kung masisipan mo kasi bakit may iba. Kunyari lang, nakatingin sa speaker, pero sa isipan, bilisan mo kasi gusto mo namin. Mapusupin kayo. Okay. Sino papunta ng Africa? Africa. Yes. Malaysia. Japan. Meron. Poland. Korea. North Korea. South Korea. Oh. Ano? Czech Republic. Meron. Talaga sila. Musta po kayo? May nurse? Nurse. Halatado naman sa potis mo, mami. Yung nurse. Kawin siya kasi nung nurse ko dati. Wala pang cellphone nung munti ka na kami. Accident sa series na yun. Wala pang suot, 25 stages. Pero wala na yun. Okay, nurse, doctor. Mayroon. Doctor. Isa po kayo. Dapat yan ang mga aura ng doktor. Mababait, humble. Dapat yan ang doktor. Nurse, kasi tagapagligtas ang buhay ka. O may teacher. Meron. Teacher. Okay. Kinig kayo. Dalawa yung teacher. Ikaw lang ang teacher. Ano sa'yo sa wala? Bakit? Ayaw na. Tinatawag na mga sa Pilipinas bago mag-isa. Bakit kayo sa akin? Malaki naman kayo bibigay mo yun, malaki sa akin yun. Dahil saan ka may ilutan? Kung yan naman sa natin, design ka. Sayang, napag-isip ka. Yung salary mo ngayon, yung dati, time sport, may ganun. Ano pala? Iba lang. Alis na. Okay. May ganito ma'am. Isa pang turo mo sa school. Masarap. Okay ma'am. Sabi ko, ma'am, magtatanong ako. Your course is education. Your profession is teacher. Tama? What is education? Oh! What is education? Ayaw mo man ako sa mo ngayon. What is teacher? Ma'am, ganito na lang. Education is a continuous process of learning. May lang. Ito kasi. Teacher. Ma'am, teacher is a noble profession of the universe, ma'am. Hindi na ito maniliwala ko. Kaya hindi man ko natuturo sa school, dito ko in-apply. Kaya, dito ko in-apply. Kaya, kung bakit ko bisado, ma'am, siyempre pa rin sa yung course natin, na? Yung manuit ako ng kinay dito. Nung pinayagan ng parents ko, na pumasok sa komisyon sa Philippine Army, hindi na natuturo. Dito na lang ako. Hanggang napasok ako, ipabalita sa review, sa pagsulat sa diary. Hindi ako nalilagay sa case ko. Sana po, Dok, sana po, marami kayo natutulungan doon ng mga teachers, pagdating sa labas sa bansa. Tulad nito, mga OFW, pagdating sa labas sa bansa. Anong bansa ko? Singapore. Anong sunod ng Singapore na lugar mo? Singapore. Okay. Hindi ako wala sa tabi. Hindi ako wala sa tabi, ha? Okay. Tuloy-tuloy. Kamusta? Tuloy-tuloy na. Excitement is 100%. Nung magtanong ako kung sino nakapagsign ng kontrata o hindi, kukunti lang hindi nakapagsign ng kontrata. Okay. Gusto nyo may matutunan sa batas. No? Kaya lagi ko sinasabi, pag pinasok mo yung buhay OFW, dapat maging handa ka. Dapat alamin mo kung anong pinapasukan mo. Bakit? Iba ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Hindi madali ang pagiging OFW pagdating sa labas ng bansa. Kunting pagkamali mo na, no? Mapaprofessional kung hindi man. Pag nagkaroon ng violation, manakit ka sa batas. Bakit? Mayroon ka sa kaya. Mayroon ka sa kaya. Ha? Ignorancia, litis, hindi na is society. Ignorance of the law. No one. Wala kang ligtas. Hindi ito singit. Hindi ito kumpisa. Walang kong. Okay.
dapat maging nila. Ngayon, nagtatanong ako, sino nakapag-sign ng kontrata kung hindi? Meron nakapag-sign, meron hindi. Ayun sa batas, dapat isang OFW bagong Diyos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi ko, akala ko pa nyo 100% ang excitement namin. Ngayon, pagdating sa party mission siya, nababawasan na. No? Pero, nagpakilala na pa ako, hindi pa. Yun, matalas-tas pa lang yun. Okay, kunin yung pangalan ko, itong pangalan ko. Pangalan ko. Sulat yun. Okay, itong pangalan ko. Nagpapakilala na ako, kaya minsan, hindi pa rin nagsulat ang pangalan ko. Pati isang litra man na, hindi lang may sulat-sulat. Ito, ready na. Ito pangalan ko, pero may sasampa ko sa tagapagsakin ng ipasa. Ganito po ka, hindi ba natatang may sasampa kinito na dahil sa nakarang mga services para sa inyo, hindi ba natatang may sasampa. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, hindi mo malalaman ang buong kita sa ating bakit pabalik. Ang sulat hindi. Pangalan ko siya. Sa probinsya, somewhere. Pagdating ng Manila, ginawag ko siya. Para akong tinag-reveal ako naman. Ano sa mga? Ganun talaga. Sam, may number din ako, pero mamaya ko na ibigay. Ngayon ganito. Sam, ha? Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Mabilisan na naman to. Sabi niya ba, oh, baka nandiyan na si Mr. Sam, ha? Lumabas ka na kasi katakot-takot yung magsasabi niya. Kaya, ang iba, tumatawag na sa cellphone. Sa loob ng pilos na tawag-tawagan na. Sabi ko maririnig yan. Baka mamaya, ito rin yung kawali sa akin. Okay, batas ng pinag-usapan. Ngayon dito. Nung magtanong ako sino nakapag-sign ng kontrata o hindi, meron mo nagpag-sign, meron hindi. Sa batas, dapat ikaw yung nakapag-sign ng kontrata bago magpilos. Dahil hindi ka nakapag-sign ng kontrata, malamang. Lagi kong sinasabi dito, yung 100%, babawasan ko yan. Lahat ng sinasabi ko na may nangyari sa'yo, magbawasan ko ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, bawasan ko ng 100% na excitement mo, ang dala is 80% na lang po. Sabi ba? Tanong ba? Okay. Sabi ba? Meron pa kaya? Meron pa. Maraming salamat. Good luck, uwi na tayo. Ma'am, tapusan ko kami. Pero tingnan ma'am. Okay! Bawasan ng 20%. Dapat ang isang OFW, hindi na nakapag-sign ng kontrata bago magpitos. No? Kailangan, or nakapag-sign mo siya o hindi, sisiguraduhin na makalis. No? Pero ang mahalaga, dapat ikaw yung nakapag-sign ng kontrata. Then, after nakapag-sign ng kontrata, magpitos. Then, after magpitos, dapat hawak mga certificate mo. Then, dapat 60 to 90 days prior. Mula nag-apply ka ng visa, dapat siguro rin makalis ka. No? Kasi yung iba, sabi niyo ba, 60 to 90 days prior, 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat makalis na pala kami. Bakit kami 10 months na nandito pa rin? May ibig sabihin, another 20%. Ang ibabawas ko sa'yo na excitement, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makalis? Kasi hindi ka naman magsayan, magtarata ng kapag-pilos, hindi ka naman kapagbayad ng placement fee. Pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ba? 1 month salary. Sa amin, super laki. Yan normal lang. Lagi makatawanan natin kanina. Ngayon, aatatingin ka pa rin ng antok. Pag nangyari sa'yo, bakit? Super laking binayad mo. Labag para sa batas yun? Yes. Dapat equivalent of 1 month salary. Kaya kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, another 20% naman ang babawas ko sa excitement mo sa 60%, ang natin is 40%. Malinaw? Sabi ba, meron pa kaya? Meron pa. Pangatlo pa lang yun. Okay. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung ka dapat sa loob ng agency. Sabi isa dito kapag, bakit kami sa Jollibee? Sabi sa pinakain tayo. Pinakain na sila. Sabi ko, hindi niya pila doon. Pila mo yun. Nabilita sa'yo. Eh dapat, ingat. Dapat sa loob ng agency. Ang sigaw na isa nito, mabot yan. Kami sa Gigas. Sabi ko, bata na. Yan. Hindi naman, si Mr. Buma dito ba kayo? Nabanggit. Yung mga teachers, nadali ng 1995 ha. Kung dito, 50,000 each. Nagipag-negotiate through cellphone, online. Nung una, pagkatapos, bisita kayo sa ano ko. Nasa sa Las Piñas ako. Las Piñas. Pagdating sa Las Piñas, tinignan doon sa boarding house, nandun na siya. Damuhalang senior citizen. Damuhalang senior citizen. Ang dumali ng 250,000 each. Ang nangyari, kaya magpukita, tuloy-tuloy niya ang transaction ng Gigas. Mabayan, paluap, hindi na makagila. Yung matanda, nadali ng 250,000. Andit, sinundan naman ako sa Batangas, 170,000 bawat isa maliit na papunta, Pulan, Malaysia, Africa, ano pa?
Czech Republic. Nagalit. 170,000. Ilan sila? 20 applicants. So ngayon, mag-isang taon, hindi na nakaalis. Kaya dapat ingat. Hindi po madali ang magiging buhay po guys. Hindi dapat maging handa ka sa panahon. Kung anong pinasukan mo, dapat magtatanong-tanong ka rin. Hindi lang pag sinabi, ay, ganda itong opportunity. Kumagat ka agad, pinasok mo rin. Minsan, kung payag ka na, parang i-prioritize ka namin, expedite pa to. No? So, ang tuwa ka rin. Dahil expedite, hindi ka kailangan pumunta doon sa opisina. Mag-save ka na ng money through GCash. Yung nangyari? No? Nabibima na pala. Ingat, kaya dapat pag nagbayad sa loob ng agency, kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas o ang tinagis, 20% ka lang. At dapat, pag nagbayad ka, ano meron? Dapat may pagulang resibo sa amin ba? Ang ibutak ko yun. May isig sabihin, ubos na ang excitement mo. Magtatanong lang. Ang tanong, tuloy, hindi. Kaya pag nagtanong ako, dapat ang sagot nyo sa akin. Pag nagtanong ko, tuloy hindi, ang sagot nyo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko, walang atrasan. Sige nga, para wala nang exam. Ang tanong, tuloy hindi. Paulit-ulit ka naman. Isang laban. Okay, tuloy. Hindi na hindi. Okay, dinamit ko ha. Baka sabihin nyo parang pabiro lang yun, hindi. Parang biro lang ito, pero ito. Ang part ko is more on realities. Kaya ako, ang nakasaya sa welfare assistance, kahit sa akin ito pwedeng mag-welfare. Ma'am, saan rin ba yan? Tumabilis sa dati, katulad. Marami na namin nagawa na tulong ng mga OFWs katulad. Kaya ayaw ko, huling araw may makita ulit sa mukha namin na may sabi sir, sa totoo lang, biktima rin kayo. No? Pero okay naman welcome kayo sa akin pag may problema. No? Ingat. Ingat po. Bakit po alam? Kasi yan ang trabaho. Mula noon, ang trabaho. Ang batas? Ano ba yung dito? No? Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat magiging maingat. Magiging maingat. Kaya kung bakit nakapokus ang video ko, pag pinaikot ko yan, at pag may tinapatan dyan at biglang nag-blink, may ibig sabihin, positive. Kahawid mo lang ma'am yung target ko. Okay, wala naman. Okay, wala. At least pasalamat ka.